Hey guys, once again, it's me, Joshua Wilson. Char, ang baba ng energy natin. Kasi ang init naman, nag-ano kasi ako, nagbabantay ako ng tindahan, tapos ang init-init. Ayan, papakita ko sa inyo tindahan nyo, guys. Ayan. Binuksan ko na kasi to, ayan. Ayan yung itsura nyo. Ayan. Sa harap mga gulay. Iko-close ko lang ng konti kasi super init dito sa harap. Makita natin ating mga sobrang init pa din. Diyos ko, parang nandito pa. Ayan, ang ating munting tindahan. Pagpasensyahan nyo na yung aking itsura kasi hindi pa ako naliligo. Ayan. So, dito, ayan, mga coffee, mga gulbawang, mga cookies. Maliit lang yung pwesto ko, so hindi naman siya ganun kalakihan. Actually, kailangan ko talaga ng mas bigger space. Kailangan ko na ng mas malaking space, guys, kasi nga wala na akong space, nakukulangan na ako sa space. Siguro kahit mga dalawang ganito kalaki pa, pero syempre wala nga tayong pwesto, and then nakaka 1 month pa lang naman tayo, kaya kailangan magtiis-tiis muna para alam na, kailangan magtiis, mainit, kailangan magtiis para syempre kasi diba marami naman trial and error yan, papalaki. Ayan, yun ang kailangan natin. Tapos alam nyo ba, diba? Ako kasi talaga, may sinusundan talaga ako na na hanggat maaari, hanggang 10 to 20% lang talaga yung pinapatong ko. Parang, basta hanggang doon lang, 10, hanggang di siya tataas ng 10 to 20% lang talaga yung patong ko. Hanggang ganun lang talaga. So, ito nga, di ba? Kasi chef dito kasi yung iba, medyo mataas yung presyo nila. Tapos, so nagagalit sila sa akin. So, kailangan daw ipantay ko sila, ipantay ko yung presyo ko sa kanila kasi daw hindi daw tama yung ginagawa ko na mas binababa ko daw yung presyo. Pare-parehas naman kaming may permit, pare-parehas naman kaming may permit. So, ang inaano nila ako na kailangan pare-parehas daw kami na lahat ng paninda ko ipapatos sa kanila. Syempre, 'di ba? Ako kasi ang target market ko kasi ay yung siyempre nasa probinsya ako. Yung mas mahihirap kasi mas maraming mahihirap na hindi afford bumili. Kaya ako talaga nag-stick lang talaga ako doon sa 10 to 20% na patong ko. So, nagagalit nga sila. So, dahil hindi nga nila ako maano na ipatag sa nila, yung mga customer ko naman na pinapagalitan nila na to the point na bumibili sa kanila yung customer pero pinapagalitan nila. Sabi nila, doon kayo kaya bumili doon, doon kayo bumili. Bakit wala ba si ganito? Wala ba si ano na ganyan? Doon kayo bumili sa kanya. Pinagtatabuyan nila. Di ba dapat always be grateful kapag may customer na bumili sa'yo? Kasi ako ganun, hindi ako nagpapautang. Pero sabi ko naman kasi hindi ako nagpapautang, pero sulit naman kayo doon sa tamang presyo na mabibili nyo sa akin. Kumpara pupunta pa kayo ng bayan or umuutang nga kayo pero ang laki naman ang babayaran nyo kasi ang mahal-laki ng patong, di ba? Doon na kayo sa malitang patong pero hindi nagpapautang, di ba? Tama, di ba? So yun, kaya sila war sa akin, nagagalit sila sa akin sobra, guys. Di ba? Sa mga kapwa ko, negosyante, dapat tayo nagtutulungan di ba? Hindi dapat natin ginagawang kalaban ng isa't isa. Ayun. And wag din masyadong overpricing kasi nga kawawa naman yung mga tao. And isa pa, para tulong na lang natin. Ako kasi 'di ba, mas naniniwala kasi ako sa sinasabi nila na di bali na mababa ang presyo, basta tuloy-tuloy at siguradong mayroon ng iikot at iikot. So, okay naman. So far naman sa loob naman ng
sa loob naman ng isang buwan, nakikita ko naman na nag-i-improve. Nag-improve naman, na-reach niya yung expectation ko. Minsan sobrahan pa, nalampasan pa nga niya eh. And then lahat naman umiikot talaga, ikot na ikot talaga lahat ng paninda ko. So, kaya yun. So, dapat hindi tayo naging inggitan, dapat hindi tayo nagpo-focus sa kalaban, sa competitors. Dapat nagpo-focus tayo on how to improve our business. Kasi yun ang pinakamahalaga eh. Dapat alam natin kung paano i-improve, kung paano lalaban ng patas. Hindi naman mababa yun sa akin eh, 10 to 20% lang naman. Hindi ko naman tutubuan ko lang ng 2 pesos, yung pamatay negosyo talaga, diba? Hindi naman ganun eh. 10 to 20% lang talaga. And yun, sana talaga maintindihan ng marami na kailangan yung puso't isip talaga dapat nakapokus kung paano i-improve yung business. At syempre dapat gusto mo yung ginagawa mo. Kung ako kasi ganito, kapag may bumibili sa akin kapag may bumibili na customer ko sa iba, hindi ako nagagalit kahit dumadaan sila sa harapan ko. Hindi ako nagagalit kasi nga lahat tayo may karapatan mamili kung saan gusto natin. And pero sila kasi, dami lang ako. Pero kasi sila guys, pag nakikita nilang sa iba bumibili, nagagalit sila, sinisisita sila. Sa akin yung mga tulad dito, yung mga ahente na dumadaan, kapag bumibili sa kanila yung ilang customer, galit na galit sila, minumura nila yung ahente, nagagalit sila, pinapagalitan nila, minumura nila. Samantalang ako guys, okay lang. Kasi hindi naman lahat yan bibili eh. Hindi naman sila araw-araw nandito, oras-oras yan dito, 'di ba? Meron at meron pa rin bibili sa iyo, pero sila talaga galit na galit sila. Gusto nilang manakit, ganoon. Ganun ang peg nila dito. 'Di ba? Dapat hayaan natin kung ano yung magiging okay. Dapat hayaan natin kung saan nila gustong bumili, mind your own business. Ako kasi mababa lang ako magpatong talaga. Pero binabawi ko yun sa ibang paninda. Dagdag ako ng dagdag, ng dagdag, ng dagdag, ng dagdag, ng dagdag, ng dagdag sa mga pwede kong pagkakitaan. 'Di ba? At least kung yan mahaba yung isang mantika, kumita ka ng 20 pesos sa isang ano. Tapos yung dahil nagdagdag ka naman, kumita ka na naman ng 20 pesos, o di dalawa na. O, nagdagdag ka naman another, kumita ka na naman 20 pesos. 'Di ba kapag maubos, mas malaki. Ganun kasi ako. Trial and error din ako sa negosyo. Sila kasi nakapokus sa kalaban. Huwag ganun, uy! Diba? Na-stressful. Yung halip na hindi ka na-stress sa buhay, pero dahil sa kanila na-stress ka. Hay nako, dapat focus lang tayo kung paano natin i-improve yung sarili natin, and then dapat nag-enjoy lang tayo sa ginagawa natin. Para kahit ano man ang mga pagsubok na dumaan sa buhay natin, dapat chill lang tayo o di tayo stress. May na-stress ako eh. So yan lang guys. So, hindi pa ako naliligo kaya ganito yung tsura ko. Sobrang init kasi patay pa electric fan kasi ang ingay. Supahin ko na. Ayan. See you guys. Bye.